Sige po, ito ay lesson 3 na natin sa series natin sa Bibliology or Doctrine ng Scriptures. So, part 3 na to, yung una ay, ano nga ba yun? Introduction pa lang. Introduction, tinignan natin yung, ano yung, hindi lang culture, kung hindi, ano yung, anong klaseng generation yung meron tayo. So, tinignan natin yun nung nakaraang 2 Lord's Days ago. Last Lord's Day, tinignan naman natin yung necessity ng scriptures. Bakit kailangan ng Biblia? So ngayon naman, ang titignan natin ay isa pang attribute ng scripture na tinatawag na inspiration of scripture, pero gagamitin ko yung salitang spiration ng scriptures. So mamaya, tutunghayan natin yan. So kada Bible class natin, magre-review tayo sa nakaraang mga pagtuturo natin. So, again, review lang ito sa nakaraang Bible class. So, unang question, ano yung 3 attributes ng Panginoon na nire-reveal sa general revelation? Kapag tumingin ka sa langit, pag tumingin ka sa creation, may sinasabi yung Bible sa Psalms, sinabi ng Bible sa Romans chapter 1, na 3 katangian ng Diyos na natututunan natin kapag tumingin tayo sa creation. Sige, anyone? Ate Lorna. Amen. Thank you po. Goodness of God, power of God, and wisdom of God. Ito yung 3. Pag tumingin tayo sa creation, makapangyarihan ng Diyos, nilikha niya yung lahat mula sa wala. Marunong ang Diyos dahil napakakomplikado at napakasakto ng lahat sa creation. At ano yung isa? Siya ay mabuti. Dahil sa creation, iyon ay biyaya ng Diyos at yung providence, masama't mabuti, binibigyan pa rin ng Diyos ng araw at ulan. No? Binibigyan niya pa rin ng lahat. Kahit masama ka, binibigyan ka ng Diyos ng kanyang kabutihan. So, goodness, power, and wisdom. Pangalawa, medyo specific ito, may 2 klase ng Baptists. Yung pinag-aralan natin. Hindi yung in-interpret na. Sino nagsabi sa inyo nun? Sige. Anong klase ng Baptist? Sa history, yung ina-acknowledge nila na pwedeng maligtas yung tao by general or special revelation. Raise hand. Si Lex. Wait lang, okay, mag-react. Naniniwala na pwedeng maligtas sa creation. Hindi. Ikaw. General Baptist. Ito yung nag-iba. Yung general at special revelation. Yung particular Baptist naniniwala na special revelation lang. Yung general Baptist naniniwala na naliligtas ang tao by creation. So, ano ibig sabihin nun? Na kapag ang isang tao, kahit walang Bible, pwede siyang maligtas basta sundin niya yung konsensya niya. So yan, hindi tayo naniniwala doon. Hindi way of salvation yung pagsunod mo lang sa iyong moral compass. No? Sige, number 3, what are the 3 benefits of special revelation being written in scriptures? Nung sinulat yung Bible, bakit mahalaga yon? Ano yung benepisyo na sinulat yung special revelation? Naalala nyo, hindi lahat ng special revelation sinulat. Yung iba ay sinalita, nagpakita yung anghel, nagpakilala yung Diyos. Nung isinulat yung Bible, anong benefit nun? Yung isinulat yung special revelation sa Bible, ano yung benefit? Anyone? Yvonne? Amen. Thank you. Vindication para patunayan na ito yung salita ng Diyos. Preservation dahil iko-corrupt ni Satan at ng sariling mga makasalanang puso natin yung Bible. No? Yung truth, kino-corrupt yan ng sin. Kaya kailangan isulat para ma-preserve kung ano talaga yung sinabi ng Diyos. At propagation, dahil namamatay yung mga propeta, kailangang isulat para maipasa sa mga susunod na henerasyon. At para maipasa sa mga ibang bahagi ng mundo, no? Kasi ang isang tao, he can only be at one place at one time. Pero ito hindi. Pwede siyang
i-copy at i-copy at i-copy at ipamahagi. So ito yung tatlong benefits na sinulat yung Revelation. So, punta na tayo ngayon sa topic natin ngayon. Maraming mga modern Christians or even mga nagpapakilalang Kristiyano na nagsasabi na gusto nilang marinig yung tinig ng Diyos. Pero hinahanap nila yung tinig ng Diyos sa kanilang feelings. Hinahanap nila yung pagsasalita ng Diyos, kausapin mo ko, Diyos, sa pamamagitan ng mga sarili nilang ideya o mga pamamaraan. At ang pinopropose natin at ang position natin na ang Diyos ay nagsasalita at nagsalita na, tapos na, nagsalita na siya, sa pamamagitan ng scriptures, sa pamamagitan ng Biblia. Sinabi yan sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. Ito yung sermon last Lord's Day Vesper. All scripture, Bible, is breathed out by God. At yun yung patutunayan natin ngayong pag-aaral natin. Kung anong sinasabi ng Bible, yun ang sinasabi ng Diyos. Hindi ka na maghihintay ng iba pang mga salita. Hindi ka na maghihintay ng iba pang mga pangungusap. Ang pangungusap at pakikipag-usap ng Diyos ay walang iba kung hindi nandirito na sa isinulat. No? Nakapaloob dito sa nakasulat. So, magbibigay tayo dito ng mga halimbawa na sa loob ng Bible mismo, naniniwala ang mga writers at ang Diyos na kumilos dito na kapag nagsalita sa Bible, itinuturing itong salita ng Diyos. No? Yung salita mismo ng tao na nasa Bible, itinuturing siyang salita ng Diyos. Maraming example nito sa New Testament. Sa New Testament, kino-quote nila yung Old Testament. Kahit na yung nagsalita sa Old Testament ay hindi, thus saith the Lord. Kahit si Moses, si David, yung mga prophets, kino-quote nila itong mga to, salita ng tao. Pero pag kinote na nila sa New Testament, sasabihin nila, ito yung salita ng Diyos. Ibig sabihin, katibayan yon na ang nakasulat ay salita ng Diyos. Kahit specifically salita ng tao yon. So, for example, in another way, ito muna, yung nakasulat muna sa scriptures, mamaya, tunghayan natin yon. Sa Exodus chapter 9, verse 13 at 16. Ang nagsalita dito ay ang Diyos mismo. Ang Diyos mismo. Kaya sinama ko yung verse 13. Sabi doon sa Exodus 9:13 at 16, the Lord said to Moses, sino nagsalita? Diyos. Sino kinausap? Si Moses. Anong sabi ng Diyos? But for this purpose, I have raised you up to show you my power so that my name may be proclaimed in all the earth. So sino yung nagsalita dito clearly? Ang Diyos. Pero sa Romans chapter 9, nung nagsulat na si Apostle Paul, ang sabi niya, for the scripture says to Pharaoh. Tapos eto na yung quotation na yon. For this very purpose I have raised you that I might show my power in you that my name might be proclaimed in all the earth. So yung salita ng Diyos, in-equate ni Apostle Paul bilang salita ng scripture. Diyos, scripture. Sinabi ng Diyos, sinabi ng scripture. Naniniwala si Apostle Paul na ang sinasabi ng scripture ay sinasabi ng Diyos. Ibig sabihin, kapag nagsalita yung kasulatan, may sinabi yung nakasulat sa Biblia, Old Testament yan, hindi lang ito record ng salita ng Diyos. Ito ay Diyos na nagsasalita through the scripture. So hindi siya record. Hindi lang siya, nakalagay doon. Hindi, nagsasalita yung Diyos sa pamamagitan ng nakasulat. Ibig sabihin, yung authority ng Diyos, original niyang sinabi, ay present doon sa nakasulat. Yung otoridad ng Diyos sa una niyang sinabi ay present doon sa nakasulat. Next, tignan natin iba pa ulit na mga comparison. Dalawa lang ibibigay ko. Sa Genesis chapter 2 verse 24, sino yung nagsalita dito? Si Moses. Tandaan natin sa Genesis chapter 1 at chapter 2, kinuwento ni Moses kung paano nilikha ng Diyos ang lahat. 'Di ba? Tapos nung nilikha na ng Diyos si
Eva, kinuha ng Panginoon ang tadyang at ginawa siyang buhay na babae at binigay siya kay Adam. Pagkatapos nun, naglagay ng commentary si Moses. Paano malalaman ang commentary ni Moses yung verse 24? Creation narrative, biglang nag-comment si Moses. Paano malalaman? Kasi, una, naka-quote-and-quote na yan sa ano nyo, sa Bibles nyo. Pero pangalawa, wala namang nanay at tatay si Adam at Eva. Wala naman silang mother and father eh. Pero bakit sinabi ni Moses, therefore, a man? So, kinukuha ni Moses yung narrative ng creation ni Eve para patunayan na dito nagsimula yung marriage. Dito nagsimula yung marriage. Kaya sinabi niya, therefore, itong alam na ng mga sinulatan niyang Hudyo sa mga Israelita, sabi ni Moses, therefore, a man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife, and they shall become one flesh. Sinong nagsabi nito sa Genesis 2:24? Moses. Siya ang nagsulat niyan. No? Pero sa Matthew chapter 19, verse 4 to 5, sino ang nagsasalita dito? Si Jesus. Paano ininterpret ni Jesus yung nakasulat sa Genesis 2:24? Sa pananaw ng Panginoong Jesus, ang ating tagapagligtas, paano niya inisip yung nakasulat doon? Ang sabi doon, He answered, Jesus to, have you not read? He who created them from the beginning. Sino yung He na yun? Diyos. Kasi siya yung lumikha eh. He who created them from the beginning, them ay si Adam and Eve, made them male and female, and said, sino yung nagsalita? He who created. Yung Diyos na nagsalita. At anong sinabi ng Diyos na nagsalita? Ito mismo. Yung sabi ni Moses, sabi ni Jesus, Diyos ang nagsalita nun. Pero clearly, sa narrative, si Moses yung nagsulat. Ini-equate ng Panginoong Jesus yung Old Testament, earliest verses, chapters ng Old Testament, bilang Diyos na nagsasalita. Hindi niya sinabi na, sabi ni Moses, ganito. Hindi, sabi niya, sabi ng Diyos. Sabi ng Diyos. In-identify ng Panginoong Jesus yung inulat ni Moses bilang sinabi ng Diyos mismo. Ibig sabihin, yung tinuturing natin na inspiration ng scriptures ay hindi lang sa direct quotation ng sinasabi ng Diyos. No? Hindi lang dun sa thus saith the Lord sa Old Testament. Maging yung hindi thus saith the Lord, Diyos ang nagsalita pag nakasulat na. No? Marami pang ibang examples dito, hindi na natin isa-isahin. I think this is sufficient, pero pwede nyo tignan yun. Romans 10:5, nakalagay dyan. Nilista ko dyan yung iba nyong pwedeng pag-aralan. At i-compare nyo. At pare-pareho yon. Pag tinignan ng New Testament, yung nakasulat sa Old Testament, ituturing nila yon na Diyos yung nagsalita, kahit na hindi specific na Diyos yung nagsalita sa Old Testament na yon. Anong ibig sabihin? Ibig sabihin, the New Testament consistently reads the Old Testament citations as the very voice of God. Pag nag-quote sila, sa New Testament writers to si Jesus, nag-quote si Jesus ng Genesis 2:24, sabi niya, Diyos nagsabi nun. Nag-quote si Peter ng Old Testament, Diyos nagsabi nun. Nag-quote si Paul sa Old Testament, sabihin niya, Diyos nagsabi nun. Hindi sila naniniwala na salita lang ng tao yung Old Testament. Naniniwala sila na kahit hindi direct na citation sa thus saith the Lord, Word of God pa rin yun, basta isinulat. Basta nakasulat. No? So, now, okay, meron na tayong pagpapatibay na ang Old Testament ay Word of God. Paano naman yung New Testament? Paano natin mapapatunayan na ang New Testament ay Word of God? Old Testament, okay, napatunayan na yung mga yan. Paano natin mapapatunayan na ang New Testament ay salita ng Panginoon? Para mapatunayan natin na ang New Testament ay salita din ng Diyos, katulad ng Old Testament, kailangan merong pruweba na yung mga sumusulat ng New Testament ay conscious. Na ang sinusulat nila ay kapantay ng Old Testament. Isang pruweba iyon. No? Proof na
kung meron tayong proof from the Bible na nung nagsusulat si Paul, nagsusulat si Peter, conscious sila na ang sinusulat ko ay salita ng Diyos, then I think it would suffice. Magiging sapat yun para paniwalaan natin, okay, ito ay salita ng Diyos. Now, meron tayong mga direct at indirect na pruweba para patunayan yun mula sa scriptures. Example, yung 1 Thessalonians. Hindi ko nalagay 1 Thessalonians. Okay, hindi ko nalagay. Pero dito sa copies nyo. Sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 13, maging yung mga Thessalonians, tinuturing nila na yung turo ng mga apostles ay salita ng Diyos. Pero, kaya ako sinabing indirect ito kasi hindi naman sinabing written. Ang sinabi lang ay yung mga tinuturo ng apostles kahit verbal. Yung teachings ng apostles, tinuturing ng mga taga-Thessalonians bilang salita ng Diyos. Basahin natin. 1 Thessalonians 2:13. Sabi dito, when you, Thessalonians, received the word of God, which you heard from us. Sino yung us? Apostles. You accepted it as the word, not as the word of men, but as what it really is, the word of God. Pag nagsalita yung apostles, tinuturing iyon ng mga Christians na salita ng Diyos. Pero dito sa 1 Thessalonians, walang sinabing written eh. Verbal to. Yung mga tinuro ng apostles na teachings tungkol kay Christ, tinanggap nila bilang salita ng Diyos. So, meron na tayong ideya na kapag nagsalita yung apostles, tinuturing iyon ng mga mananampalataya na kapantay ng prophets sa Old Testament. Pag propetang nagsalita, thus saith the Lord, salita ng Diyos yun. Pag nagsalita yung apostles sa New Testament, salita ng Diyos din yun. No? Pero ang kailangan nating matutunan ay maging specific. Hindi lang yung verbal na sinabi ng apostles, kung hindi pati yung written na sinabi ng apostles. No? So, pero kahit anong sabihin ng apostles na teaching, yun ay word of God. Diba? 1 Thessalonians. So, may ano lang tayo dito, mag-ingat lang tayo dahil maraming nagke-claim sa panahon natin ngayon na sila daw ay apostles. Hindi tayo naniniwala na may apostles ngayon. Hindi tayo naniniwala na may prophets pa ngayon. Dahil iyan ay mga special na opisina para sa mga tagapagpahayag ng revelation. Naniniwala tayo, later on, mag-study tayo, tapos na yung revelation. Wala nang dagdag na revelation ngayon. Tapos na to sa prophets at apostles. Nakasulat na dito lahat yung revelation. Therefore, walang mga pastors, walang mga teachers, walang mga nagtuturo sa church ang pwedeng magsabi, mag-claim ng 1 Thessalonians 2:13. Kunyari kami, nag-preach kami. Hindi mo yun sasabihin na ang lahat ng yun ay Word of God. Isipin mo yun ay pangangaral ng Word of God. No? Hindi ito kapantay ng mga apostles. Ang kahit sinong mga tagapagturo, unique ang apostolic office. No? Walang pwede magsabi na ang lahat ng tinuturo ko ay theonostos. No? So, having said that, tignan natin sa New Testament, naniniwala ba yung mga apostles na yung sinulat nila ay scriptures na kapantay ng Old Testament? Ang answer natin ay yes. Yes. Yung mga nagsulat sa New Testament, naniniwala sila na yung sinusulat nila kapantay ng Old Testament. Ito yung mga pruweba. Si Apostle Peter, 2 Peter chapter 3 verse 15 to 16. At tignan niyo yung sinabi ni Peter. Sabi niya, our beloved brother Paul, si Apostle to, Apostle Paul, also wrote to you. Specific yan ha, nakasulat. Hindi lang yan tinuro sa inyo verbally. Ang sinabi ni Peter, sinulat ni Paul. So, our beloved brother Paul also wrote to you. So, yung sinulatan ni Peter, sinulatan na rin ni Paul. No? Wrote to you according to the wisdom given to him as he does in all his letters. So, specific, sinulat, letters. Hindi to verbal.
there are some things in them, ano in them? Sa sinulat, that are hard to understand. Nahihirapan daw si Peter na intindihin yung ibang writings ni Paul. Which the ignorant and the unstable twist to their own destruction. Ano daw ginagawa ng iba sa mga Pauline letters? Tinitwist daw nila sa kanilang sariling kasiraan. Pero, pansinin niyo yung dulo. As they do the other scriptures. Ano tong other scriptures? Old Testament yan. Old Testament. So si Apostle Peter, pinapantay niya yung sulat ni Paul sa Old Testament. Ang sinasabi ni Apostle Peter, may mga tao na tinitwist nila yung Old Testament at ganun din yung ginagawa nila sa letters ni Paul, tinitwist nila. Ine-equate ni Apostle Peter ang Genesis hanggang Malakay, tapos sulat ni Apostle Paul, pantay. Pinapantay niya. At ang tawag pa doon ni Apostle Peter ay scriptures. Minerge niya. May mga scriptures, ang sulat ni Apostle Paul, scriptures din. May katibayan tayo sa bagong tipan na maging yung New Testament ay tinuturing nilang banal na kasulatan. Another ay 1 Timothy chapter 5. 1 Timothy chapter 5 verse 18. Ang sabi dito, ang nagsulat naman ito ay sino? Apostle Paul. 1 Timothy 5, no? So, for the scripture says, you shall not muzzle an ox when it treads out the grain. Saan niya to kinote? Deuteronomy 25, 4. So, sabi ni Apostle Paul, kinokote niya yung Old Testament, sabi niya scriptures, ibig sabihin ay plural. Scripture, iisa. Tapos, etong kasunod na quote, and the laborer deserves his wages. Saan ito nakuha ni Apostle Paul? Kahit buksan nyo itong Luke 10, doon niya kinuha to. Luke chapter 10, verse 7. Anong ibig sabihin nun? Mas matibay ito na argument, no? Sabi ni Paul, nagsalita yung scripture tapos kinote niya dalawa. Isa old, isa new. Nagbibigay siya ng proof, I think regarding to sa pastoral office, support. Tapos kinote niya Old Testament, Deuteronomy, kinote niya si Lucas. Pinantay niya bilang scripture. Sabi niya, Old Testament scripture, New Testament ay scripture. May iba pang mga proof, pero ito yung dalawang pinakamatibay na proof na maging ang New Testament, ang mga apostles, aware sila na ang sinusulat nila ay Word of God. Kasi later on, pag pinag-usapan natin yung canon, may mga mag-argue dyan. No? Masasabihin nila, yung mga apostles ba, nung susulat sila, aware sila na pagkamatay nila, dapat ituring pa rin yung salita nila bilang authoritative. May ganong klaseng mga argument. At we will say yes. Yes. Aware yung mga sumulat na pwedeng manatili yung kanilang sulat at dapat itong maging authoritative sa mga churches at sa mga Christians. No? So, having said that, pinatunayan natin na ang Old Testament ay Word of God at ang New Testament ay Word of God din. Now, punta na tayo doon sa usapin ng inspiration proper. Ang ibig sabihin ng inspiration, ito yung sabi ni B.B. Warfield, kasi sa historical theology, habang pinag-aaralan ng mga mananampalataya sa kasaysayan, yung doctrines ng scripture, ang nilagay na pangalan ay inspiration. Pero sabi ni Pastor Noel, hindi iyon fit na pangalan. Kaya ang fit na pangalan ay inspiration of scriptures. Kasi may idea, pag sinabi mong inspiration, para kang na-motivate. Para kang, parang may ginagawa ako tapos na-encourage ako. At may special ako na naramdaman o special ako na motivation para gawin ko yon. Yun yung karaniwang ibig sabihin ng inspiration. Kahit sa panahon natin ngayon, pag sinabi, na-inspire ka ba?
Na-motivate ka ba? Na ganun yung ibig sabihin nun. Kaya lang, ang Bible ay hindi isinulat ng ganon. Hindi siya isinulat ng mga writers dahil ganon yung nangyari sa kanila. Ang sabi sa 2 Timothy 3:16, ang Bible ay isinulat at ang sabi ng 2 Timothy 3:16, it was breathed out by God. Ito ay ihininga ng Diyos. Kaya sabi ni B.B. Warfield, ito ay si B.B. Warfield, sabi niya, sa kanyang classic book na Inspiration and Authority of the Bible, sabi niya, the Greek term, 2 Timothy 3:16, yung theonostos, sabi niya, the Greek term has, however, nothing to say of inspiring or inspiration. It speaks only of spiring or spiration. Kasi, ang ibig sabihin ng spiring ay hininga. Ang spiring, inhinga, spirit, ruach, hininga. Pag sa Old Testament, ang ibig sabihin ng hininga ay spirit. So magkakaugnay yung mga salitang yon. Spiring, ihininga ng Diyos. So, what it says of Scripture, 2 Timothy 3:16, again, is not that it is breathed into by God or is the product of divine inbreathing into its human authors. Kumbaga, hindi in-inspire ng Diyos yung sumulat. Hindi ganun yung ibig sabihin. Walang sinabi sa 2 Timothy 3:16 na in-inspire ng Diyos yung manunulat. No, ang sinabi, yung isinulat mismo yung hininga ng Diyos. Diyos, sinulat. Diyos, ihininga yung isinulat. Ang in-inspire ay hindi yung sumulat. Ang in-inspire ay yung isinulat. Sabi ni B.B. Warfield. Hindi daw yung human authors, but that it, the Bible, is breathed out by God. God breathed, the product of the creative breath of God. Ganon din yung ibang mga creative act ng Diyos. No? Nung ihininga ng Diyos sa Genesis, yung kaluluwa ng tao, kumuha ang Diyos ng lupa. Tapos, anong ginawa ng Diyos? Huminga siya ng hininga ng buhay. Ganon yung ginawa ng Diyos sa Scripture. Ihininga niya yung mga nakasulat. Pero ang question natin, paano? Paano ihininga ng Diyos yung mga nakasulat? Yan yung pag-uusapan natin. Na sa pamamagitan ito ng mga tao. Sa pamamagitan ng tao. Pero maging clear tayo, ang in-inspire ay hindi yung sumulat, kung hindi yung isinulat. No? Mahalaga yun. Pero ito yung mga iba't ibang theories at ilan dyan? 4 dyan ay mali, isa ay tama. At ang pinaniniwalaan nating tama ay, walaan nyo? So pero, una, illumination theory. So ito yung kaya may iba-ibang position. Paano ito naging word of God pero sulat pa rin ng tao? Paano ito sinulat talaga ni Moses pero ituturing mo tong word of God? Paano yung itsura nung pag-theonostos na yon? Yun yung question. At may iba-ibang theory at isa ay tama dyan. Na hindi theory. Una, illumination theory. May mga naniniwala na yung mga apostles, yung mga sumulat, ay binigyan ng Diyos ng illumination para maintindihan nila yung mga spiritual na katotohanan. And this is wrong. Hindi inilluminate ng Diyos yung mga sumulat, kumbaga binigyan lang sila ng higher understanding para isulat yung mga isinulat nila, no? Sinabi ng 1 Corinthians 2:12-14 tungkol ito sa illumination. We have received the Spirit who is from God that we might understand the things freely given to us by God. So dito sa 1 Corinthians 2:12-14, may distinction. May mga binigay sa atin yung Diyos, yun yung revelation, at binigay sa atin yung Spirit para maintindihan yung ibinigay ng Diyos. Pag sinabi natin na Bible, ito yung binigay sa atin ng Diyos. Kung paano natin ito maintindihan,
Yun yung tinatawag na illumination. Illumination is different from revelation. Ang revelation ay ibinigay ng Diyos na katotohanan, naintindihan man o hindi. Whether maintindihan mo o hindi, ito yung binigay ng Diyos na katotohanan tungkol sa plano niya, kaligtasan, at sa sarili niya. Now, paano maintindihan yung revelation na yon? Yun yung tinatawag na illumination. Pinapalinaw ng Diyos yung isipan para maintindihan yung kanyang sinabi na. Hindi lahat ng sinabi ng Diyos naintindihan agad. No, maging sa Old Testament ganon. Hindi lahat automatic alam, no? Therefore, magkaiba 'yon. Yung ibinigay sa mga apostles na pagsusulat nila ng Bible, yun ay revelation. Mismong sinabi ng 2 Timothy 3:16 na ito ay kapahayagan mismo ng Diyos. Yun yung glory ng Bible. Hindi ito isipan lang ng tao. So, sabi ni Pastor Noel, biblical inspiration is a unique operation on the bearers, not just hearers of God's word. Kasi sa hearers, yun yung illumination. Number 2, ito yung dictation or mechanical theory. Naniniwala dito sa pangalawang theory na to na pinosets ng Panginoon yung isipan ng mga manunulat at yung mga manunulat ay naging passive sa kanilang mga isinulat. Siyempre, medyo mag-aapila tayo dito, hindi gano'n ang Diyos. No? Maging si John Owen, sabi niya, yung pagsapi, ang gumagawa niyan ay mga masasamang espiritu. Hindi yun ginagawa ng Diyos. Hindi sumasapi ang Diyos. Mga evil spirits yung gumagawa nun. Maging sa pagsusulat ng scriptures, hindi ganito yung ginawa ng Diyos. Totoo, sa scriptures, merong mga bahagi ng scripture na diretsong pinasulat ng Diyos. Kunyari, prophet ka, sabihin ng Diyos, prophet, sabihin mo to. May mga ganon sa scripture. No? Merong mga ganon. Pero hindi lahat ganon. Hindi lahat ganon yung pagkakasulat ng scripture. May mga occasion at napakarami occasion sa scripture na hindi direktang pinasabi ng Diyos. Kung hindi, yung mga biblical writers ay nasa personal na konteksto nila at nagsulat para sa personal na mga konteksto nila. Example, sa yung Book of Luke at Acts, kanino sinulat yon? Kay Theophilus. Sino nagsulat? Si Luke. Anong ginawa ni Luke bago niya sinulat yung Luke at Acts? Nag-research siya. Sabi niya kay Theophilus, ito yung organisadong pagkakasunod-sunod ng buhay ni Jesus hanggang sa pag-akyat ni Jesus. O Theophilus. Witness si Luke, no? Nung nagta-travel na maging sila Apostle Paul. Pero, nag-research si Luke. Nagtanong siya. Isa siyang writer ng New Testament, pero siya'y nag-aral. Inalam niya kung ano talaga yung pagkakasunod at inarrange niya yon in such a way para maintindihan yon nung sinusulatan niya, si Theophilus. No? Ibig sabihin, hindi totoo yung dictation theory. Meron siyang personal na agenda. Sulatan si Theophilus. At hindi yung diretsang sinabi ng Diyos sa kanya, sabihin mo to, Luke. Ganito pagkakasunod-sunod, Luke. Hindi. Hindi ganon. Pero sinulat niya sa sarili niyang personal. Psalms. Yung Psalms ay emotional expressions. Prayer ito sa Panginoon, yung mga sumulat ng Psalms. Matuturing natin yon na sa Israel sila yung mga composer. Nag-compose sila ng kanta. Si David, compose ng kanta. Sino pa ba yun? Yung mga anak ni Korah, sumulat sila ng mga kanta. Mga personal nila yon na mga kalagayan. Hinahabol si David ng anak niya. Hinahabol si David, feeling niya mamamatay na siya, hinahabol siya ni Saul. Sumulat siya ng kanta. Hindi yun pinasabi ng Diyos sa kanya na, uy, David, sulat mo to. Kasi hinahabol ka eh. Hindi. Personal niya yon na intensyon. Habang sinusulat niya yon ni David. At meron pang iba't iba na mga... Kaya pag nagsulat si John, iba siya sa pagsusulat ni Peter at iba siya sa pagsusulat ni Paul.
Pag pinag-aralan nyo kung paano ginagamit ni Apostle John yung salitang world, cosmos, sa salitang world ni Apostle Paul, magkaiba. Magkaiba sila ng gamit. Bakit? Magkaibang tao sila eh. Meron silang personal na mga vocabularies. No? So, ang isa pang clear counterexample nun ay yung Jude chapter 3. Verse 3 rather. Jude chapter 1 verse 3. Si Jude, nung nagsulat siya, nagsusulat na siya, may intention siya na ibang isulat, tapos kalagitnaan habang nagsusulat siya, iniba niya. Sa Jude chapter 1 verse 3, sabi doon, Beloved, although I was very eager to write to you about our common salvation. Anong gustong isulat ni Jude? Soteriology, doctrine of salvation. Sabi ni Jude, gusto ko sana isulat sa inyo yung doctrine of salvation. Gusto ko sana pag-usapan natin yung elaboration ng gospel. Kaya lang sabi niya, I found it necessary to write appealing to you to what? Contend for the faith. Gusto ko sana magsulat doctrines of grace, doctrine of salvation, kaya lang tingin ko mas kailangan na isulat ko sa inyo ay apologetics. Isipin nyo, sa isang sulat, nagbago siya ng isusulat. Hindi iyon dictation. May personal siya na intention. Si Jude, yung mga sumulat ng scriptures. No? Pangatlo na mali, pinakamali ito sa lahat, yung naturalistic theory na pinakamali talaga siya. Kasi ito'y pananaw na ang Bible ay purely human writings. Walang kinalaman to sa Diyos. Walang Diyos dito. Ito'y sulat talaga ng mga tao na kinompay lang. So, we deny that kasi hindi yan ang claim ng Bible. Ang claim ng Bible, 2 Timothy 3:16, ito ay hindi sulat ng tao, sulat ito ng Diyos. So, mali na yan. 2 Peter chapter 1, verse 21. Dalawang verse na kailangan nyo maalala palagi kapag doctrine of scriptures. 2 Timothy 3:16, 2 Peter 1:21. No? So, pang-apat, ito yung mali pa rin, pero medyo. Ito yung neo-orthodox view. Ito naman yung claim ni Karl Barth, na isang Christian teacher at professor sa history. Ang claim niya na ang Bible ay salita ng Diyos in so much na nagkakaroon siya ng results. Nagiging salita ito ng Diyos kapag nangusap na sa'yo. Kapag hindi pa siya nangungusap or wala siyang spiritual effect, hindi pa siya salita ng Diyos. Yun yung paniniwala ni Karl Barth, na magiging word of God ito kapag na-encounter mo yung Diyos through the scriptures. So para sa kanya, yung bear, hindi pa to word of God. Nagiging word of God daw to kapag nangusap na sa'yo. Kapag nagkaroon na sa'yo ng spiritual effect. Sabi ni Karl Barth sa kanyang Church Dogmatics, sabi niya, they are God's word by from time to time becoming God's word. Sabi niya, the Bible is God's word, qualification niya, so far as God lets it be His word. So far as God speaks through it. Now, bakit mali ito? Bakit mali yung ganong pananaw? Mali iyon dahil nakikita niya na yung authority ay hindi sa text, kung hindi sa subjective experience. Na authoritative lang ito kapag nangusap na sa akin. Pero kapag hindi pa siya nangungusap sa akin, hindi pa siya authoritative. So nakabase yung authority sa experience. Kahit nasabihin na word of God yung gamit. Mali yun. Hindi totoo yun. No? Sinabi mismo ng Panginoong Jesus sa John chapter 17, sanctify them with your truth. Your word is truth. Ang panalangin ni Jesus, pabanalin ng Ama yung mga alagad niya dahil ang salita ay katotohanan.
Hindi sinabing nagiging katotohanan. Hindi sinasabing, pag nasanctify kayo, magiging truth to. Sinabi niya, kaya siya makakasanctify dahil it is truth. It is truth. It is the word. No? So, hindi ito tama. So, ang tama ay ang dulo, dynamic model. So, ang ibig sabihin kasi nito na ang Diyos, in-ensure niya na yung scripture, na yung words of scripture ay faithfully kino-communicate yung gusto niyang sabihin sa paraan na sinulat ng mga human authors na yon. No? Sa paraan na sinulat ng mga human authors, God had made a way in His providence and in His special inspiration in such a way na totoong sulat nila to, totoong si Paul, si David, si Moses, si Jeremiah, Ezekiel, Daniel, totoong sulat nila to, pero totoong sulat din niya ito. Ang key text dito ay 2 Peter 1:21. Sabi sa 2 Peter 1:21, kineri ng Holy Spirit yung mga taong ito. Hindi inalis yung kalooban nila. Hindi inalis yung mga personality nila. Hindi inalis yung pagiging sila. Pero, ang sabi doon, binitbit sila ng banal na spirito. No? Pero ang more nuance na take dito, later on, kasi habang tumatagal, mga kapatid, dumadami yung mga errors. So, di ba? May truth yung Panginoon. Pinasa sa apostles. Truth. Doon sa mga naniniwala sa truth, may mga magsasabi ng error. Hihiwalay. Doon sa error na yun. Kunyari, sa early church ay yung Christology, pagiging Diyos ni Christ. May mga sabi, hindi naman talaga Diyos si Christ, parang Diyos si Christ, humiwalay. Arians. Tapos, later on, may magsasabi na, okay, Diyos si Christ, pero hindi siya kapantay ng Ama. Yung mga errors na yun, hihiwalay na naman. Ito yung katotohanan. At sa lahat ng doctrines, ganon. Maging sa doctrine of Scripture. May mga magsasabi na, okay, inspired ang Word of God, pero yung iba lang. Hindi lahat. So, may mga errors. Kailangang ihiwalay. Kailangang maging, sabi ni Francis Turretin, we distinguish. Inihihiwalay natin yung, kinaklarify natin, hindi ito yung pinaniniwalaan natin. Ito yung tinuturo ng Word of God. Now, sa mas nuance na take dito sa dynamic model, ang pinaniniwalaan, ito yung sabi ni B.B. Warfield, may dalawang word na dinagdag siya sa inspiration para mas maging ihiwalay yung sarili niya natin sa mga iba yung pinaniniwalaan na yung inspiration ng Bible, yung inspiration ay verbal at ito'y plenary. Ang ibig sabihin ng verbal ay it extends to the very words. Lahat ng salita na nasa Bible, bawat tuldok, bawat salita, ihininga ng Diyos. Hindi lang ito yung meaning, maging yung words na nakasulat doon. Alam mo yung sabi ni Jesus? Sabi ni Jesus sa Matthew 5:18, until heaven and earth pass away, not an iota or dot, not a dot will pass from the law until all is accomplished. Sabi mismo ni Jesus, kahit tuldok, importante yan. Yun yung Panginoon natin. Sabi ng Panginoon natin, yung tuldok daw sa Bible, importante. Yung words daw, bawat words, importante. So sabi ni B.B. Warfield, verbal, bawat salita. No? At ganun din, sa Galatians chapter 3, verse 16, grabe si Apostle Paul sa Galatians 3:16. Nag-preach siya, nagturo siya ng isang doctrine dahil lang sa isang salita sa Old Testament. Seed. Sabi ni Apostle Paul sa Galatians 3:16, sabi daw sa Old Testament ay hindi seeds ni Abraham, kung hindi seed. Nagturo si Apostle Paul ng doctrine based sa kung singular ba o plural yung pagkakasulat sa Old Testament. Nag-preach si Apostle Paul ng doctrine based kung may S ba o walang S. Yung nakasulat sa Old Testament. Ibig sabihin, tama si B.B. Warfield, na yung inspiration ng Scripture ay hindi lang sa thought,
maging sa mga salita na nandoon sa scriptures. Very important. Sabi ni Apostle Paul sa Galatians 3, sabi niya, hindi naman pinangako kay Abraham ay seeds. Pinangako sa kanya ay seed. At sino yung seed na yon? Si Christ. Nag-interpret siya ng Christology based sa plural ba o singular. No? So, plenary, ang ibig sabihin ng mga plenary brethren ay it applies to all parts of the scripture. No? Yung verbal ay bawat salita, yung plenary ay kabuuan. So, buong kasulatan ay inspired ng Panginoon. So, makapansin kayo niyan. Kunyari, sila Ed Lapis. Makapakinig kayo niyan. Sasabihin nila, hindi naman lahat ay salita ng Diyos. Yung sabi ba ni Satan sa Matthew 4, salita ba ng Diyos yun? Wait lang. May mga ganong mga liberal na mga tagapagturo sa mga churches, sabihin nila hindi word of God yung word of God na verbal at plenary. Kaya kailangan tayong maging mapanuri, no? Now, sabi ni Kevin DeYoung, Jesus believed. Grabe na yung argument ni DeYoung. Sabi niya, si Jesus na mismo. Kung si Jesus naniwala at alagad ka ni Jesus, dapat maniwala ka rin sa paniniwala ng Panginoong Jesus. Sabi ni Kevin DeYoung, Jesus believed in the inspiration of scriptures. Bang, tapos na. Usapan. Kung totoo yon, tapos na ang usapan. All of it. He accepted the chronology. Ibig sabihin, yung Genesis hanggang, sa atin kasi hanggang Malakay. Sa kanila, hindi ganun yung chronology hanggang, I think, Zechariah, no? Sa Chronicles, yeah. So, anyway, he accepted the chronology, the miracles, and authorial ascription as giving the straightforward facts of history. Jesus believed in keeping the spirit of the law without ever minimizing the letter of the law. He affirmed the human authorship of scriptures while at the same time bearing witness to the ultimate divine authorship of scriptures. Sasabihin ni Jesus, Moses wrote. Sasabihin ni Jesus, God said. Hindi niya pinaghihiwalay yung appeal niya sa authority ng it is written. So, dulo na tayo. Finally, tayo ay application. Application ay 3. Kinuha ko to mainly sa lectures namin sa GMA ni Pastor Noel. Ito yung 3 application. Number 1 ay yung attitude natin sa Word of God. Kung ito talaga ay totoong sulat ng tao pero totoong hininga ng Diyos, kailangan magkaroon tayo ng paggalang sa salita ng Diyos. Our attitude to the Word of God must not be flippant, must not be casual, must not be irreverent. It should have reverence. Ito'y salita ng Diyos. Ito ay dapat mataas ang tingin natin at igalang natin ito. No? Sabi ng Isaiah 66 verse 1 to 2, but on this I will look. Yung Diyos. Ito daw yung tinitignan niya, ito daw yung nakikita niya sa lahat ng nakikita ng Diyos, sa lahat ng alam ng Diyos, ito yung tinititigan ng Diyos. Sabi dun sa Isaiah. But on this one I will look, on him who is poor and of contrite spirit, and who trembles at my word. Sa dinami-dami ng kagitingan, kanina sa preaching greatness, ng kahit anong greatness dito sa mundo, kanino daw nakatitig yung Diyos? Hindi sa mga may natapos, hindi sa mga successful, hindi sa mga may posisyon sa lipunan, hindi sa mga kung anong klaseng kagitingan, saan daw nakatuon yung atensyon ng Diyos sa kanila na nanginginig sa salita niya. On them who trembles at His word. Nandun nakatingin yung Panginoon, nandun yung special na atensyon ng Diyos. Sino ba yung nanginginig sa salita ko? Who trembles at my words? No? Yun yung sabi ni John Calvin. Sabi ni John Calvin, our wisdom ought to consist in embracing with gentle docility, ibig sabihin teachableness, and without any exception, all that is delivered in the sacred scriptures. What we revere in the Word of God is all of the Word of God. Hindi bits and pieces. No? Sa part na to, gusto ko. Sa part na to, ayoko. Sa part na to, hindi ako comfortable.
sa part na to, comfortable ako. Hindi. All of scriptures. Tayo ay magkaroon ng paggalang. Pangalawa, paano mapapakita yung paggalang na yon ay honest interpretation of the text. Kung ito pala ay sulat ng Diyos, Theonostos, ibig sabihin kung ano yung isinulat niya, words, grammar, kaya sa mga bago, bakit kapag nagpe-preach tayo, bakit kailangan pa ng mga preachers na sabihin, ito yung sinabi, ito yung nakasulat, ito yung ibig niyang sabihin. Bakit ganun yung preaching? Bakit hindi pag nag-preach, application agad? Bakit hindi pag nag-preach, kunyari, si Pastor kanina, bakit nung sa Jonah, ba't pa kailangan explain ni Pastor yung great city, yung word of the Lord? Bakit pa kailangan explain yung mga yon? Bakit hindi, eto gawin nyo? Alam niyo kung bakit? Kasi ito'y salita ng Diyos at dapat siyang honestly na i-interpret. Kung ano yung sabi niya, yun yung katotohanan. At mula sa katotohanan na yon, doon tayo pwede mag-draw ng conclusion, mag-draw ng application, pero ang unang-unang dapat gawin, maintindihan, ano yung sabi ng Diyos. Sabi niya muna. Ano yung sabi niya? Ibig sabihin, kapag nagko-quote tayo ng mga verses, hindi dapat flippant. No? I have experienced that. Kasi, third year high school pa lang, Christian na ako. May mga, narinig ako mga pagtuturo na kinoconnect na lang yung mga verses nang wala lang. Wala naman talagang kinalaman sa isa't isa. No? Hindi naman talaga yun yung sinasabi ng scripture. Pwedeng sabihin, ito yung sabi ng Word of God, tapos iba na yung sasabihin. Hindi. Kailangan natin maging honest. Bakit? Kasi Diyos yung nagsasalita dito eh. No? Yung Diyos yung nagsasalita. Ang authority natin na hindi yung sinabi ng mga pastor, hindi sinabi ng mga leaders, hindi sinabi ng mga scholars. Scholars daw sila, no? Hindi, ang authority natin ay nakita natin, yun pala yung sinabi ng text. Kasi yung sinabi ng text ang sinabi ng Diyos. Yung sinabi ng text ang sinabi ng Diyos, therefore dapat nating maintindihan ay yung sinabi ng text. Kaya, kagabi, nagpakahirap kami kagabi ng mga preachers na intindihin yung isang text. Ephesians chapter 2, 1 to 11. 11 to 22 pala. Yun. Anong pinakaibig sabihin nito? Dahil yun yung kailangan nating maintindihan. No? So, sabi ng 2 Timothy 2:15, hindi lang to sa preacher, sa lahat ito, no? Be diligent to present yourself, approved to God, a worker that does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Yung ibig sabihin ng rightly dividing ay rightly handling. Tamang pag-interpret ng scriptures, no? Ibig sabihin, hindi natin i-disrespect yung scriptures na sasabihin natin yung hindi niya naman sinabi. Sasabihin natin ay yung mismong sinabi niya. Ganon din, brethren, sa mga listeners, no? Kapag nakikinig tayo, dapat bereyan. Yung isang mata, nandun sa mga ngaral, isang tenga, nandun sa mga ngaral, yung isang tenga, ay yung mata naman ay nasa Biblia. Sabi ni Paul, yung mga Bereans ay more noble than the Thessalonians because they listen to the word, but they search the scriptures if these things are so. No? Yun ba yung nakalagay? No? Pangatlo, ibig sabihin may bearing ito sa ating church order. Sa ating church order, ang church natin ay dapat ordered by the word of God. Ang church ay sinabi ng 1 Timothy 3:15, the church of the living God, the pillar and ground of truth. Ang pinapahayag niya ay truth at siya ay tumutungtong sa truth of God. No? So ibig sabihin, ang central sa isang church, ang pinaka-climax sa isang church ay walang iba kung hindi yung Word of God. Sa kanyang pagtitipon, Word of God. Sa kanyang worship, Word of God. Kailangan ng central sa isang church, hindi tao, hindi yaman,
hindi lakas ng personality, hindi building, hindi kung ano-ano. Ang central sa church ay yung Word of God. Yung salita ng Diyos. Anong sabi nito? Anong sabi ng salita ng Diyos? May gagawin tayo, anong sabi ng salita ng Diyos? May mga susolusyon tayong problema, anong sinabi ng salita ng Diyos? Yung Word of God ang central sa ating kalagitnaan. At kailangan yan sa every part of worship. Ordered siya ng Word of God, and it should contribute to preaching. And kapag hindi ang Word of God ang naging central, hindi Diyos ang central. Kapag hindi Word of God ang central, hindi Diyos ang central. So, pinakahuli na. Sabi ni Kevin DeYoung, ulit, kinote ko na kanina yan, di ba? Pero sabi ni Kevin DeYoung, Scripture, because it is breathed out, it is the breathed out Word of God, possesses the same authority as the God-man, Jesus Christ. Grabe yung claim ni Kevin DeYoung. Sabi niya na etong salita ng Diyos, etong Bible ay may parehong authority ng Panginoong Hesukristo mismo. Hindi tayo hindi, si Jesus ang authority ko, hindi sinusunod yung Bible. Hindi totoo yun. Kung si Jesus ang authority mo, ang susundin mo yung salita ng Panginoong Jesus. Yun ang scriptures. Submission to scriptures is submission to God. Rebellion against scriptures is rebellion against God. The Bible can no more fail, falter, or err than God Himself can fail, falter, or err. Sige, dito tayo nagtatapos sa ating pag-aaral. Any comment or questions? Sa inspiration ng scriptures. Okay lang naman. Sige. And, question or comments sa si Sir Louie? Pasalamat sa teaching. I will be honest na nung mga unang teaching about this, hindi ko alam kung aware ka doon. Oh. Ang alam ko kasi talaga is yung mga apostles, they are inspired na magsulat, ganyan. Pero meron akong question sa mind ko na, kasi fallible yung mga, nagkakamali sila. Yung mga apostle, they sin. Yeah. So, napapaisip ako nung mga early studies about scripture. Paano yun? Syempre, mapupulaan yung salita ng Diyos. Pero thankful ako kasi yung mga narinig ko ngayon talaga, sobrang helpful yon sa Christian life kasi hindi nakabase sa apostol. Yes, tama. Yung nabanggit mo kanina that the word of God is inspired by God, not the apostles. Kumbaga hindi nakabase doon sa kanilang fallible na pamumuhay. Yeah. 'Di ba? Ang ganda, sobra. Kaya sabi ko, ganun pala yun. Ganun pala yung paraan kung paano naisulat yung salita ng Diyos na talagang in-inspire mismo ng Diyos yung salita niya. Yes. Yan. Salamat, Pastor. Ayun, thank you dun, sir. Actually, yun talaga iniingatan dun. Yun yung exact na iniingatan kung bakit naging nuanced na ang theonostos sa 2 Timothy 3:16 ay yung word mismo. Kasi for example, sa 2 Peter 1:21, hindi sinabing theonostos. Ang sinabi lang, paano sinulat. Gumamit ang banal na spirito ng mga tao. Pero in-explain, yung word na inspired, yung inspiration, 2 Timothy, diretso sa word. Hindi na yung means, hindi yung paraan yung pinag-usapan. Ang sabi, diretso sa isinulat mismo na salita ng Diyos. Kasi totoo yun. For example, si Apostle Peter nagkasala. Sa Galatians 2, sinita siya ni Apostle Paul . So, yun yung pinoprotektahan na ang isinulat, yung ihininga ng Diyos, hindi yung sumulat. Thank you dun, sir. Any other question or comments? Si Sol.
Pas nabanggit kasi dito yung sa illumination is God the Holy Spirit enables believers to understand, apply, and be convinced by truths already revealed. Yeah. So bilang mga mananampalataya, kaming lahat po, ano po yung pwede nyong ma-advise sa amin? Kasi for example, kasi minomotivate po kami ng iglesia na talagang basahin ang Biblia. So from Genesis to Revelation. So if we can. So bilang mga mananampalataya from mga bata hanggang sa matanda. So ano po yung ma-advise niya sa amin when it comes to the deeper or harder, difficult words na minsan mai-encounter namin like the Book of Revelation. Yeah. So talagang meron siyang mga sayings or wordings sa talagang for kahit ako na in my age hindi ko din Kahit kami. kahit hindi ko pa din siya maintindihan. So ano po yung pwede niyong ma-advise sa amin kasi maganda po yung sinabi ng yung definition ng illumination Yes. that ang banal na spirito yung nagbibigay sa atin ng para maintindihan natin, ma-apply natin sa makumbinsi talaga tayong katotohanan nito. Yun, Pastor. Amen. May dalawang hadlang sa pag-intindi natin ng scriptures. Yung unang hadlang ay yung mga limits natin bilang creatures. Kasi hindi tayo all-knowing. So, hindi usapin yun ng kasalanan. Pagiging creatures natin, kunyari, hindi pa marunong magbasa. Hindi niya maintindihan yung Bible kasi hindi pa siya marunong magbasa. O kaya naman, yung mga matagal nang nagbabasa sa mga bagong nagbabasa. Mayroong limits talaga doon. No? May mga creaturely limits doon. Ganon din, familiarity ng Bible. Kapag nagbasa ng Bible, yung very familiar na sa Old Testament, medyo mas maiintindihan niya yung revelation ng medyo mas better. Based pa lang yan sa limits. Okay, sa limits bilang mga tao. For example, si John, sumulat siya sa mga tao na very familiar sila sa revelation, kaya ganun yung sulat niya, pero yung sinulatan niya, alam niyang maiintindihan nila to. So, hindi to pinahirapan ni John. Hindi niya sinabi na, gusto ko kayo pahirapan, marami akong symbols na ilalagay. Hindi ganun yung goal ni Apostle John. Kaya niya sinulat yung mga symbols na yon dahil alam yon ng mga sinulatan. So, isa yon. So, meron tayong limits. Ibig sabihin, ang kailangan natin ay mag-practice magbasa na magbasa, para maging mas familiar tayo sa scriptures. Isa yon. Yung pangalawang problem natin ay sin problem na. Siyempre. Yung sin problem natin, ibig sabihin, kailangan natin na maging, mag-confess tayo sa Panginoon at maging, ibigay natin sa Panginoon yung pag-intindi natin. Kasi kahit gaano katalino yung isang tao, sobrang, alam niyo, master niya yung buong Bible, pero hindi niya pa rin makikita yung meaning nito kasi against siya dun sa nagsulat nito. Gusto niya iba interpretation, gusto niya. So, dito sa pangalawa, kailangan tayong maging humble sa Panginoon. Panginoon, gusto ko po talagang malaman kung ano ibig niyong sabihin. Tulungan niyo po ako kung paano ko po ito iintindihan. Kaya, brethren, kahit gaano ka tagal ng scholar ng Bible, magpe-pray ka pa rin pag magbabasa. Hindi mo sasabihin na, hindi, master ko na yan, isang basa ko, matik yan. Hindi. Kailangan mag-humble down sa Panginoon. Kasi ito ay spiritual book. Hindi lang siya ordinary book. So, dalawa yon. Una, yung mga practical na talagang magbasa hanggang maging familiar. Pangalawa ay yung humility before God na kasi siya yung mag-illuminate sa ating mga readings. At wag tayo ma-discourage kapag hindi pa natin naintindihan lahat. Kasi yun yung beauty ng Bible. Kahit gaano ka ka-familiar dito, may matututunan at matututunan ka pa rin until your last breath. Palagi, talaga. Hindi mo sasabihin na, John 3:16, kabisado ko na yan. Alam nyo ba, sumulat si Don Carson, based sa John 3:16, sabi niya, the most difficult doctrine of love. Nung bago pa siyang Christian, binasa niya John 16, ay, napakasimple naman yan. Nung sobrang tagal niya na, naging scholar na siya, nung binasa niya ulit yung John 3:16, sabi niya, paano ko ba ito iintindihin?
Ibig sabihin, may mauhukay at mauhukay pa tayo na palalim ng palalim. Huwag tayo ma-discourage na isang basa natin, hindi pa natin maintindihan lahat. Let's ask God and then deeper and deeper tayo ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Follow up. Eto, tas after mo si PJ. Apo, bali, another question, Pastor, yung sa, dun sa implications of aspiration, yung sa effort, yung honest interpretation of the text. Yes. So, kung nabanggit natin na there is honest interpretation of the text, there must be an error din sa interpretation of the text. So, sino po yung mga responsible na magkaroon talaga ng honesty interpretation of the text? Would it be the pastors only? We as the listeners, kasi as we listen to the preaching of the word, of course, meron din tayong knowledge and wisdom. Okay, tama ito sinasabi ni Pastor. Siyempre, ini-interpret mo din kung ano yung sinasabi ng pastor, ng preacher. So, kanino ba magkakaroon ng tawag dito ng mabigat na bearing ng responsibility? And of course, sa mga parents din as they teach their kids, their children, husbands who teach their wives. So, ano yung parang pwedeng mag-derive na talagang magkaroon ng error interpretation of the text? Ang kailangan maging honest interpreter ng text ay lahat ng Christians. Iba-iba tayo ng katatayuan, iba-iba ng sino yung ini-interpretan natin, pero lahat ng Christians ay dapat maging honest. Kung ang isang Christian nagbabasa siya ng scripture, kapag siya ay mag-a-apply at kung paano niya intindihan, kailangan maging honest siya. May ibig sabihin to at may maling ibig sabihin. Ibig sabihin, may wrong interpretation, may right interpretation. So lahat na nagbabasa ng Bible ay dapat magkaroon sa kanyang sarili ng honesty before God na gusto kong malaman yung totoo na interpretation niya. So, mga pastors, responsible yan dahil sabi sa James chapter 3 verse 1. Pero ganun din yung husband sa Corinthians. Ganun din yung fathers sa Ephesians 6:4. At ganun din lahat ng Christians, Psalm 1, lahat na nagbabasa ng Bible. So, lahat tayo responsible on how we interpret the scriptures. Kailangan hindi careless, no? Sa ating pagbabasa ng Bible. Sige, si PJ. Na-mention kanina yung plenary inspiration ng Bible. Paano natin may explain yung mga discrepancies tungkol doon sa genealogy at saka doon sa part ng chronological order pagdating doon sa plenary inspiration ng scripture. Tapos pangalawa, pareho din naman tayong ginagamit natin ang Bible at yung ibang group ng religion. Bakit kaya hindi sila dumadating doon sa point ng illumination? Pinag-aaralan din naman nila yung Bible. Bakit merong mga different interpretations, especially pagdating doon sa kay Christ. Sample na lang natin yun kasi yun yung pinakang most topic. So, mahirap yung pangalawa. Yung una mo. Mahirap yung pangalawa. Yung unang question mo ay ulitin mo nga. Sorry. Paano natin, yung sagot ko kanina eh. paano natin i-explain o ipapaliwanag? Okay, discrepancy. Okay, thank you. Pag-aaralan natin yan sa August. Hindi, meron tayong specific study kasi buong Bible yung sa hermeneutics. Tapos maglagay tayo ng isang study doon sa mga difficult portions ng scripture. So, yun yung mga discrepancies na bakit sabi sa isang text ganito, sabi sa kabilang text na same situation pero magkaiba, no? So, ang isang approach doon ay kailangan harapin natin 'yon. Hindi natin dapat baliwalain 'yon. Hindi natin dapat sabihin na hindi, naniniwala ako sa Diyos, huwag ko nang pansinin 'yan. Hindi ganon ang pagharap sa mga challenges sa scripture dahil ang pinaka-basic na foundation ng lahat ng pinaniniwalaan natin ay ang scripture. Kung may mali dito, pwedeng mali pala lahat. Therefore, hindi natin dapat ibaliwalain kapag may nag-challenge na, uy, bakit sabi dito, ganito, sabi dito, gano'n. Hindi ba yan contradiction? Ang unang-una nating hindi gagawin ay baliwalain. Sabihin natin, di, basta maniwala ka na lang sa Diyos.
ano na yun, pwede maging fideistic ka na nun, no? Na naniniwala ka lang dahil basta. Hindi ganun ang Christian faith. Ang Christian faith ay hindi, naniniwala ka na lang kasi basta. Huwag mo na ako i-challenge. Hindi. Yun yung unang gagawin natin. Pangalawa, kailangan meron pa rin tayo na strong presupposition na ang Diyos ay hindi nagkakamali. At ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. At ang Diyos ay hindi pwedeng magkaroon ng error. Dahil siya ay, anong attribute ng Diyos? He is a truthful God. He does not lie. No? So, ito yung dalawang basic presupposition natin kapag may nagcha-challenge. Tapos, hindi tayo aalis sa dalawang to, tapos saka natin sila sagutin. No? Saka natin sila sagutin na, okay, baka kaya, iba-iba kasi yung pwedeng maging sagot eh. Pwedeng, kaya pala sila magkaiba ay dahil magkaiba ng pananaw yung dalawang sumulat. Pwede pala na yung dalawang sumulat ay nagsasalita sa tungkol sa magkaibang sitwasyon, pero hindi natin sasabihin mali ang Diyos. Yun ang never nating sasabihin. Pero habang claim natin na hindi nagkakamali ang Diyos, haharapin natin ito face on. No, yung mga challenges na ganon. Pero yun bro, may mga gayang Chronicles, Kings, na mga na mga texts. Pangalawa? Yung sa Illumination? yung sa bakit hindi sila dumadating dun sa same na illumination ng pag-aaral ng scripture since pareho lang din naman tayong nag-aaral ng Bible sa ibang religions or sa ibang groups na Bible din ang gamit. Ang isang ibig sabihin nun ay hindi lang creaturely limitation ang problem natin. Ibig sabihin, meron pa tayo isang problem which is sin problem. Isa yon. Kasi hindi natin pwede maging conclusion na may dalawang ibig sabihin yung Bible at dalawa yung naging conclusion natin at parehong tama yon. Hindi tayo magko-conclude na ganon. Mali talaga yung naniniwala na hindi Diyos si Christ. Pero ibig sabihin nun, merong sin problem, katulad, i-equate ko na lang, yung mga Pharisees, nagbabasa rin sila ng Bible. Tapos sabi ni Jesus sa Pharisees, you read the Bible and you think in them you have eternal life. But you deny me. Sabi ni Jesus. So ibig sabihin, itong mga Pharisees, master to ng Old Testament. Pero mali yung interpretation nila. Marunong sila, magaling sila, master sila, pero bakit nag-arrive sila na hindi si Jesus yung Christ? Ang problem nila ay pride at hardness of heart. Kaya pag, kunyari, ikaw bro, kinausap mo sila, o kaya tayo kinausap natin, Jehovah's Witness, Mormons, INC, malinaw sa Bible na, sabi dito, Diyos si Christ. Hinaharden nila yung heart nila. Nakikita nila, isisegue yun. Na hindi ibig sabihin niya, di ba yung kay Joe Ventilation, yung kay Thomas, yung kay Thomas na nag-resurrect na si Christ, tapos dumating si Christ, tapos sabi ni Christ, okay Thomas, hawakan mo yung tadyang ko. Tapos sabi ni Thomas, my Lord and my God. Sabi ba naman nung INC, nagulat lang yun. Hindi niya doctrine yun. Hindi doctrine yun. Pero malinaw na. Tapos sa Peter, meron din. May mga malilinaw na text. So, ibig sabihin, hindi lang mental capacity or intellect kung paano siya i-receive humbly na kapag nabasa ko at yun yung totoo, dapat tanggapin ko siya. Kasi pwede tayong mag-segue eh. Pag ayaw natin yung doctrine, pwede tayong kunyari evolutionist.
tas creationist. Sasabihin ng evolution, hindi, sabi sa Genesis 1 and 2, may gap po. Baka hindi yan literal days, baka millions of years yan. Yung hardness of heart, sabi ni Peter, pwedeng i-twist. So naniniwala tayo yung mga false religion, twist nila yung word. Hindi yung word yung problema, nung nakikinig yung may problema. So, follow up. Ayun lang din. Question ko lang din yan kasi may tendency din kasi na talagang pag tinanggap mo lang yung isang doctrine o isang teachings na hindi mo talaga pinag-aralan, na tinanggap mo lang na yun without any examination kung totoo ba o hindi. So possible na yun na talaga yung paniwalaan at sundin mo. So yung illumination talaga ay nandun, mag-uugat din siya dun sa pagbubukas ng sarili mo na ito is salita ng Diyos at hindi lang basta interpretation ng isang nagtuturo. Thank you, Bas. Hindi, ay sinabi, gano'n na yon. Kung hindi, yun ba talaga yung nakasulat? Kasi gano'n yung mga cults. Yung mga naka-cults, dependent sila sa kanilang authority. At yung authority nila hindi Bible. Yung si Manalo, si Kibuloy, si ano, yun yung authority nila. Thank you Don bro sa pag-point out. Ang authority ay scriptures at sinasala natin lahat sa scriptures. Sige po, let's pray kasi ano na, 2:23. Diyos namin, maraming salamat po. Kayo po ay mabuti. Salamat po dahil ang inyong salita ay available sa amin at ang inyong salita ay tunay na inyong salita. Hindi po ito lengguwahe lang o jargon lang namin. Talagang ihininga mo ito. Salamat po. Pinupuri ka namin at tulungan mo kami na ituring ito bilang totoong salita mo. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen.